Tanan natin tong issue naman ni Jerome o si Pastor Jam. Ito naman, ito seryoso to. Seryoso dito si Pastor Jam eh. Yun lang, sabi ko sana makarating ito kay Food Genius o kanino pa man na wag na lang nilang idamay yung mga inaantay ko magpasukan dito yung mga yung mga mga passer ni FLF. Oo. May nag-message sa akin, di ba? Nag-post ako naglilinis ako ng sasakyan. May nag-message sa akin, naglilinis ako ng sasakyan. Anong sabi niya sa akin, no? Sabi niya, medyo kahit paano offended, pero ganun eh. Kumbaga nadadamay eh. So, sabi niya, bossing, bigay ba yan ng kapatid mo na si Kulaong? Mayaman yun eh. So, uulitin ko, kahit singkunduling, kahit piso, never po kami nang hingi sa kanya. Uulitin ko. Kung napanood nyo yung mga ibang video ko, hindi po kami nang hihingi. Ayan. Hello, Mami Josephine Lato, ha? Opo. Hindi kami nanghingi kasi ayoko kasi namin dumating sa punto na baka may masabi sa amin. Kasi may mga issue kasi na sinasabi na pilit kong idinidikit yung pangalan ko. Una, para makakuha ako ng kasikatan. Pangalawa, para maging mayaman ako o maaari. Pangatlo, para maambunan ako nung mga bagay na meron siya, which is hindi naman po yun ang totoo. Ayan. Tawag doon, yun nga, paulit ko sinabi, na wala po kaming hiningi at wala kaming natatanggap, ano maman, kasi parang sa pananaw ko lang, mas mahalaga sa kanya yung ibang tao, gano'n lang yun. Kaya okay lang kami. Kasi nabuhay naman kami na wala siya ever since. Lumaki naman kami na wala siya. Nagtagumpay naman din kami sa kanya-kanya naming professional na wala naman siya. Yan. Ibig sabihin nun, hindi po nakadepende yung buhay namin sa kanya. Then sabi ko nga, kung ano man yung kanyang mga dapat harapin, at kung meron man, harapin niya yun. Ibig sabihin nun, kaya sabi ko nga, ang pinakikiusap ko lang lalo doon sa mga vlogger na na wag na lang sana nilang idamay yung mga kapatid ko, yung mga sumunod sa akin. Walang problema sa akin. Kahit araw-arawin siya, walang problema sa akin. Ang sa akin lang, yung mga kapatid ko na sumunod sa akin, wala silang kinalaman sa anumang ginagawa at sa desisyon niya, ibig sabihin nun. Pero hindi pa din naman doon natatapos yung buhay na dumating yung time na makita niya na dapat niyang itama kung meron mang siyang dapat itama. Ibig sabihin nun, kasi hindi ko naman saklaw yung buhay niya para sabihin at pilitin siyang magbago. Ang tao ay magbabago kung nakikita mo na kung anong nararapat mong baguhin sa buhay. Oh, di ba na, Mami? Kaya mas mainam na yung yun lang, sabi ko sana makarating ito kay Food Genius o kanino pa man na wag na lang nilang idamay yung mga sumunod sa amin kasi kumbaga wala silang kinalaman sa buhay mismo na pinaggagawa mismo ng tao kasi hindi nila naabutan yun eh. Hindi nila nakakita, hindi nila nakasama yun eh. Okay. Nadadamay na lang din sila because of what he did. Kahit man ako,
Sabi ko, tahimik yung buhay ko, pero dahil sa alam ng tao na konektado ako sa kanya, damay ako. Kaya lang, hindi nga nila naiintindihan na kahit pasabihin mong iisa ang puno na aming pinanggalingan, eto na sa mga nanonood, hindi porke iisang puno ang inyong pinanggalingan ay parehas na kayong maasim o parehas na kayong matamis. Yun lang. Ayun. So, kumpirmado. Tingin ko etong si Pastor Jam, parang kinumpirma niya na si Kulaong ay hindi nakakauwi talaga sa kanila at hindi talaga nila nakakasama. Kasi hindi nga daw nito nakilala. Siguro baka bata pa yung mga kapatid ni Kulaong na sumunod nung ginawa nitong si Kulaong, 'di ba? Yung yung issue kay sa kapatid ni Kulaong, na niyo naman 'yun, 'di ba? Alam niyo naman yung issue doon, binanggit ni Kaaruba. Hindi kaya 'yun? No? Parang kinumpirma niya na hindi sila okay na pamilya kay Norman kasi si Kulaong hindi sila lumaki na merong Kulaong sa paligid nila. Yan ang tingin kong parang pagkumpirma na meron talagang lamat sa samahan ni Gilbert Mangusin at dito kay Kulaong. Yung sabi nga kapag umuwi si Kulaong tatagain daw ni Gilbert. Parang late yung pinapanood mo, Ate Kikay. Parang late yung pinapanood niya kasi na yung kanyang sinasabi. Ito medyo mahaba kasi ito Good morning to mga video ko. Sinabi ko. Okay. Tagal na. Kahit na kasi sinubukan ko pa naman tawag dito. Sinubukan kong alam mo yun, pero hindi. Kumbaga, merong boundaries. Ayan. Nate. Ayun. Saan kaya banda rito yung binanggit niya si Pujini? Realize niya na mali yung ginawa ko. Ngayon, kapag na-realize niya na mali yung ginawa ko, hindi ko na ulit gagawin para hindi ko na ulit maranasan yung parusang ipapataw sa akin. Tama ba, Ana? Ganun yun. Kaya sabi ko, ang kinalaman sa buhay niya at kung naman meron tayo, yun naman ay bunga ng ating pinaghihirapan. Oo. Nagkape, saan ba akong area nun? Sa Sarja ba ako? Ikap lamang para magkaroon lang ng sapat na buhay. Dahil iniisip nila, pastor ako Eto, kasi huli ako nakapagkape ng Tim Horton. Nasa nasa UAE pa ako. Nasa Dubai pa ako. Yun yung huli kong kape. Oo, if I'm not mistaken. Huli pa ako nagkape. Saan ba akong area nun? Sa Sarja ba ako? Kaya dito na lang muna tayo pang mga nagkataon lang po kasi habang iniintay ko yung pinagagawa kong akyatan. Hindi ko yung sinasabi niya binabanggit niya si Food Genius. Pero lagpasan na natin yun. Ano ba to sinasabi ni Kulaong dito? Afternoon.
Oh. Ihindutin daw sa tenga. Ato, ka maging matapang. Oh, sabihin mo na hindi mo kilala, nagamit ka niya. Putang ina, Susan Yancy pa din. Walang katapusan Susan Yancy kay Kulaong. Hindi matitigil talaga bunganga nito kay Susan Yancy kasi nga akala niya kasi doon siya nanalo eh kay Susan Yancy pero wala ka na ipanalo Kulaong kay Susan kay MG dahil kay Susan Yancy. Okay. Hanapin ko lang po yung isang video natin na ipe-play. Ito. Okay, ito. Ano ko to? Yan. Oh, sabi dito di ba kagago, oh, may ko siya. Mga kahombre ko, si Norman nakikipag-areglo doon sa name drop niyang may-ari ng challenger ko, ha, abogado niya nagsabi niyan. Prosec, grabe ka pala mukha. Ay, tarantado kami ng minuto, hindi ako nakikipag-areglo. Gusto mo, iital ko nga kayong lahat eh. Bobo, paano ako mag-areglo sa kasong peanut? Ginagina mo. Hindi mo ako gusto mo lahat nung ginamit mo para kasuhan ako. Gusto mo iital ko kayong lahat sa norte? Tapos ibahin ko address nyo? Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Paiiyakin kita. Nakikipag-areglo, ulol. Aregluin mo mukha mo. Areglo, yung kaso mo, peanut. Yung kaso ko, tanungin mo na yung abogado mo. Malamang. Magpipetition for bail ka pag nagkataon. So habang dinidinig yung petition for bail mo, hoyo ka, taka. Bob. O ayan, ikaw nag-post yan, kupal. Sinungaling ka talaga. Pati na lang ba naman mga viewers mo, niloloko mo pa? Sino makikipag-areglo? Ba't ako makikipag-areglo sa kasong peanut? Yung kinaso nyo, peanut. Ay, nako. So, ibig sabihin, no bail yung kinaso ni Kulaong kay MG. Kasi natanggap na ni MG yun yung kaso. At yun nga yung sinagot niya alam ko parang may sinagot na si MG dyan eh. So, ibig sabihin, no bail. Kasi sabi ni Kulaong, kapag nag-petition for bail si MG, nakakulong siya. So, ibig sabihin nga, no bail. Yung kinaso ni Kulaong. Ano yun? Ano kaya yun? Illegal vlogging. Di kaya? Tingin nyo, yun kaya yun? We are pleading. Pwede po siguro. Diba? Yun ba yung kasong no bail? Kasi paano nangyari ngayon na etong kanyang kinaso kay MG, anong kaso yun? Di ba? Para mapapaisip ka teka, bakit ganun? Bakit no bail na sinasabi nitong Tokmol na to? Di ba? Para napaka-imposible naman magkaroon ng kasong no bail si MG. Parang hindi naman ako makapaniwala na mayroong ganong kaso. Okay, ano ba to? Hearing today. Eto. Tignan natin to.
So tayo, Jason, ano tayo eh? Yung bakbakan natin, hayaan mo na yan. May korte na dyan. Ito real talk. Concern ka kamo sa OFW, di ba? Concern ka. Dito naman tayo. Mag-usap tayo bilang, sabi mo, nandito ako sa mundo mo. Sabi mo, gumagalaw ako sa mundo mo. At ginagalawan ko yung mundo mo. At gumagalaw ka sa mundo ko. At sinasabi mo, malalim ka. Okay. Real talk tayo rito, ha? Di ba advocate ka kamo? Kaya mo ginagawa yan dahil gusto mo kong durugin, dahil Nako, si Jansen na naman to. Wala. Walang kwenta. Tusan Jansen na naman ang sasabihin mo. na i-post Okay. o ipahiya yung mga magiging bodyguard ko pa. Alam ng lahat na ikaw ang leader ni Pod Genius, okay? Kontrolin mo yan. Kapag sa susunod na ipinahiya mo sila, hindi ko sila aawatin kung anong gagawin nila sa'yo. Nagbabago na yan. Huwag mo ipahiya. Kinang ina mo. Yun lang. O yun, sagot tanong ko sa'yo. Kasalanan ba? No, ewan ko sa'yo. Paulit-ulit na lang to si Kulaong. Wala ka bang bago, Kulaong? Wala. Yan si lagi nakakasawa ng bunganga niya. Pinatay daw kasi ni MG katauhan niyang FLM. Durog na durog kasi. Tama. Laila Roden, Kulaong, himas rehas ka na ulit. Hindi pwede dito sa YouTube na maghari ang mga kasinungalingan mo. Yabang mo, Kulaong, nakakainit ka ng ulo, kabayong Kulaong, buiset. Tito Waldo, meron dyan, nadulas na naman siya na siya papalit sa driver kasi napagod na. Oh,